Okay, ito mga kapatid mula kay Philippine Trending News. Kakapasok lang, malaking gulo to. Nagdeklara na mga barko ng China, pinasok na ang West Philippine Sea, ang Pilipinas mga tol. Ito ang ating panonoorin mula kay Philippine Trending News mga kapatid. Samahan lang ninyo ako at magbibigay muli tayo ng reaction at commentary sa mga balitang may kinalaman sa West Philippine Sea. Mga tol, dahil kailangan talaga nating maging aware, kailangan natin maging vigilant. Ito lang yung maiaambag natin no, sa Pilipinas para yung mga tagapanood natin ay magkaroon kayo ng sandata para hindi kayo maakit agad ng mga pro-China, para hindi kayo maniwala agad no sa mga propaganda ng pro-China. Mahalagang napapanood ninyo mismo kung ano ang mga kaganapan, kung ano ang mga ginagawa nitong bansang to dito sa ating bansa, mga kapatid. So wag na natin patagalin pa, no? Subscribe ka kay Philippine Trending News. So wag na natin patagalin to, panoorin na natin mga kapatid. Sisikapin daw ng Administrasyong Marcos na maresolba ang mga isyu sa West Philippine Sea upang masimulan ang bagong energy exploration project bago pa man maubos itong Malampaya gas field. Itong naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panayam sa kanya ng Japanese media ng mga tanong kaugnay pa rin po sa maritime issues at sa Malampaya gas field. Di ba, kakapanood lang natin kanina lang, di ba? Naka-ready na mga tol yung drilling ship ng China para mag-drill ng mga methane gas, no? Kailangan din natin 'yon, no? Tayo mag-e-explore na, no? Pero hindi pa natin magagawa 'yan hangga't hindi pa natatapos yung issue dito sa West Philippine Sea kasi meron tayong matinding hadlang, meron tayong matinding problema. Imagine nyo to yung mga resupply mission pa lang natin paghahatid ng supply sa mga sundalong nakaposte doon sa BRP Sierra Madre. Ang tindi na ng pinagdadaanan nating pagsubok. Ano pa kaya kung magdi-drill din tayo at kaya mag-e-explore tayo ng langis sa West Philippine Sea na inaangkin ng China? Sa tingin nyo papayag sila? Papayag sila? Hindi Tulad natin mga tol, nangangailangan din sila at mas malaki ang kanilang palalamunin at talagang mas malaki ang kanilang kailangan tugunan. Mas malaki ang populasyon nila diba? Binanggit din ng Pangulo na isasagawa ang bagong energy exploration project sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at ng maritime territory ng Pilipinas at hindi sa conflict area. Inaasahan ngang maubos ang Malampaya gas field sa taong at hindi daw sa conflict area. So sana magtagumpay tayo rito, no? 2027 na nasa katubigan ng Palawan at malapit sa West Philippine Sea, ang rehiyon na pinaniniwala ang mayaman sa petroleum resources. Pero dahil sa mga maritime tensions sa pagitan po ng Pilipinas at ng China, naantala ang energy exploration doon po sa naturang lugar. Una namang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig sa operasyon ng Malampaya gas sa power facility ng panibagong 15 mga taon. Sinabi rin ng Pangulo na mahigit sa 3 taon na ginagawa mga negosasyon kaugnay po yan sa energy exploration sa lugar. Subalit maliit lamang ang naging progreso ng mga pag-uusap. Kasalukuyan ng nasa Tokyo, Japan si Pangulong Ferdinand Marcos para huyan sa commemorative summit para sa ika-50 Association of Southeast Asian Nation Japan Friendship and Cooperation. Samantala, hindi pa maikukonsidera ang invasion ang umiigting na kumpulan ng mga barko ng China sa may Ayungin Shoal. Ayon yan sa Western Command. Inihayag ni Westcom spokesperson Commander Ariel Coloma na bagamat nakumpirma sa isinagawa nilang aerial patrols nitong linggo sa Ayungin Shoal ang patuloy na swarming tactics ng mga barko ng China sa lugar kung saan isinadsad ang BRP Sierra Madre, premature pa rin anya para tawagin itong all-out invasion. Anya, base sa kanilang nakikita sa ground, ay pareho lamang sa dating mga taktika na pagkukumpulan ng mga barko ng China. Sa bagay, mga fishing vessels naman no? Maritime militia vessels naman yung mga nandirito. Kung ang dumating dyan at nagkumpulan dyan as mga gray ship, mga warship nila, ay yun na, no? Medyo iba na ang dating nun, mga tol. Ginawa din ng opisyal ang pahayag na ito bilang tugon nga sa inilabas na artikulo na isinulat ng maritime security expert at dating US defense official na si Ray Powell na tinawag ang umiigting na presensya ng China sa pinagtatalunang karagatan na invasion bilang paglalarawan sa presensya ng 11 Chinese vessels na namataan sa loob ng Ayungin Shoal noong Desyembre 11, habang maraming mga barko pa ng China ang nakapalibot sa labas naman ng Ayungin. Hinimok naman
ng Westcom official si Powell na ipaliwanag ang kanyang naging basihan sa paggamit ng terminong invasion sa kanyang artikulo na inilathala sa isang website dahil nagpunsod niya ito sa marami na paniwalaang tumitindi palalo ang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala nitong araw naman ng Biyernes, sinabi ni Commander Coloma na naobserbahan ng kanilang aerial reconnaissance team na ang 10 Chinese vessels sa bisinidad ng Ayungin Shoal. Kabilang dyan ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels na nakaposisyon sa loob at labas ng Ayungin. Bilang tugon naman, nag-deploy ang Westcom ng mga tropa nito mula sa BRP Sierra Madre, lulan ng mga rubber boats para mahadlangan ng mga Chinese vessels na nasa loob ng Ayungin Shoal. Nakatakda ding magsumiti ng report ang Western Command ng kanilang findings sa isinagawang aerial patrols at ang higher headquarters anya magpapasya kung nararapat na magsagawa ng mas mahigpit pang tungod dito ang Armed Forces of the Philippines. Good luck no sa mga rubber boat nila. So mga sangkay, meron pong pumutok na balita na ang Ayungin Shoal na teritoryo po ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea ay tuluyan na pong ini-invade ngayon ng China at bantay sarado na di umano. Yan po ang ating pag-uusapan at aalamin ngayon. So, May sabi nun si Ray Powell, di ba? Retired colonel ng US Air Force, di ba? Yun ang may sabing invasion. Pinabubulaanan naman ng ating Westcom dahil sinasabi nilang premature pa para sabing invasion yun. At pinagpapaliwanagan nila si Ray Powell kung paano mo nasabing invasion yan, di ba? Paano mo nasabing ano na yan? Well, ando dun kasi mga tol talaga nagdatingan na, no? Nabalitaan din naman natin yun. Sobrang dami ng mga barko ng China sa loob at labas ng Ayungin Shoal, mga tol. At ang ginawa nga ng ating mga kinauukulan is nag-deploy ng mga rubber boat, mga tol. Tindi no, lakas. Rubber boat, no? At least meron, di ba? At least meron. At least may nababalitaan tayo kaysa wala, di ba? So, yun nga, nag-deploy ng rubber boat, mga tol, na alam naman nating parang wala namang magagawa. Kaya ba nilang paalisin yung ganyang karaming barko, di ba? Ganyang karaming barko. Loob at labas ng Ayungin Shoal. Tapos, yung pantatapat mo, rubber boat, di ba? Hindi natin magagawang paalisin yan, ganun-ganun lang. so ito na nga mga sangkay ang balita, no? Ayon po dito, tinutuloy-tuloy na po ang invasion ng China sa West Philippine Sea. Biruin mo, pati po yung Ayungin Shoal, pinasok na ng Chinese Maritime Militia. At ito, panoorin mo natin ang balita. Kinumpirma ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng mga Chinese Maritime Militia hanggang sa loob na ng Ayungin Shoal. Nasa loob na mismo sila, mga sangkay. Ganyan po katindi ngayon ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ayon kay Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos, hanggang kahapon, 4 na Chinese Maritime Militia vessel ang nakita sa loob ng naturang teritoryo kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Sinabi ni Carlos sa isang panayam, nagsimula lang pasukin ng China ang loob ng Ayungin Shoal nitong taong 2023. Pero kapag namamonitor naman ito ng AFP, agad itong pinaalis ng mga tropa ng Westcom. Okay, so ito na nga ang sinasabi ko, mga sangkay, na dapat bantay sarado. Napanood ko na tong balitang to, no? Tinitignan ko na lang kung ano yung mga masasabi ni Sangkay Janjan, mga tol. At yun din ang ating binibigyan ng reaction. Kasi, eto mga tol, yung mga vlogger ngayon, nagtutulong-tulong na rin, mga tol, di ba? Tayo nagsasalita rin para mas maipahatid, no, sa taong bayan, sa mga mamamayang Pilipino, na kailangan talaga manindigan tayo, no? At hindi kayo dapat maniwala doon sa mga pinagsasabi ng mga pro-China. Kay pro-Duterte kayo o pro-Marcos, mga tol. Diba? Naglalaban man yung unity team, nagkakaroon sila ng problema dahil nga kay speaker, mga tol. Diba? Nagkakaroon ng problema kay Sara Duterte, sa mga kongreso, diba? Kay PBBM, na pinsan naman ni speaker. Kahit na anong kulay kayo, mga tol, pag ang pinag-uusapan dito is soberanya natin, mga tol, dapat iisa lang ang pinaninindigan ninyong lahat, di ba? Dapat pro-Filipino tayo. Hindi kayo pro-US, hindi kayo pro-Australia, Canada, Japan, Korea, Taiwan, China lalo, di ba? Wala kayong ibang papanigan, mga tol. Dapat kundi ang ating soberanya lang, ating Pilipinas lang na bansa, mga tol, no? Hindi kayo dapat kasi si Duterte ganyan-ganyan eh. Kung ang bansa natin wala rin naman ding magagawa, 'di ba? Kung ang sarili nating gobyerno ngayon o ang kasalukuyan nating gobyerno ngayon, kung wala rin naman ding magagawa, ang sinasabi ko nung nakaraan sa sa reaction ko,
eh di manatili na lang kayo sa dating ginagawa ni Duterte, 'di ba? Pero kung may magagawa din naman kayo, lubusin niyo na, 'di ba? Lubusin niyo na. Hindi yung tipong, puro tayo reklamo international, hindi naman din ata tayo pinakikinggan 'yan, eh. Puro tayo diplomatic protest, 'di ba? Kung talagang desidido tayo mga kapatid, 'di ba? Nakikita natin pumapasok mga barko ng China tapos ang ide-deploy natin rubber boat, 'di ba? Medyo comedy pakinggan pero nakikita naman natin mga tol kung gaano kalalaki yung mga barko nila, eh. Nakikita natin kung gaano sila kaagresibo, 'di ba? Wina-water cannon nga yung mga bangka natin, eh. Ano kaya mangyayari do sa rubber boat kung iwa-water cannon yun, 'no? "Uy, makulit 'to, pinapaalis tayo, oh." 'Di ba? Water cannon yung nga yan. Ano mangyayari do sa rubber boat, 'di ba? Ayun, pinag-iisipan pa ng, AFP kung, sapat na ba yung ginawa nila. Well, sana nga talaga maisip nila na ang pagprotekta sa soberanya, lalo na kung talagang kine-claim natin 'yan at naniniwala naman tayong nasa legal tayong kalagayan, legal at lehitimo ang aksyon natin, wala naman siguro tayong dapat ikatakot pa, 'no? Wala naman siguro tayong dapat isipin pa na baka isipin ng China nagsisimula tayo ng giyera, eh, 'di ba? Kasi yung mindset na 'yun ang pumipigil sa atin mga tol, eh. Yun yung mindset na pumipigil sa atin, eh. Kapag pumapasok ang China rito sa ating, exclusive economic zone, hindi natin sila magawang makumpronta. Ang tugon nga natin non-confrontational mode nga daw, eh, 'di ba? Hindi natin sila magawang makumpronta kasi ang mindset natin baka lumala ang tensyon. Kung mananatiling gano'n yung mindset natin mga tol, wala tayong dapat asahan na may magbabago, 'no? Na po lahat ng teritoryo na nasa atin pa. Yung sa tingin natin kaya pang proteksyonan, dapat binabantayan na. Kaya nga lang mukhang, hindi ko alam, ano ba ang kailangan nilang gawin para... O, 'di ba? Kahit saan nga dyan mga tol, eh. 'Di ba? Hindi niya rin alam, eh, kung anong ginagawa ng AFP, eh. O ano ba ang kailangan sabihin pa para gawin niya ng ano natin, mga diba? sangkay, no? Pamahalaan. Kasi hindi po aanuhin ng China yan, sasantuhin, eh. Oo. Papasukin at papasukin talaga yan. Naboboto namin na pumapasok na rin sila this year. So this year lang, ha? This year lang nakapasok. Anong ginagawa? Bakit? Yan ang habang sinasabi ko, eh. Turo tayo ng turo natin yan, pero wala po tayong ginagawa para bantayan, masyado yan. Correct, no? Dapat pinapatayuan yan ng mga istruktura dyan, nang sa ganun hindi po ma-invade. Well, hindi naman sa hawak na ng AFP 'yon at ng Navy. Hawak na ng mga may hawak ng budget 'yon. 'Di ba? Dapat 'yun ang pag-usapan nila, eh, hindi yung kung ano-anong problema, eh, 'di ba? Kung paano papapasukin ng ICC, gusto nila ng charter change. Dapat na pag-usapan nila, magtulong-tulong tayo. Lower house, upper house, 'di ba? Pagtulungan natin 'to, patayo tayo ng mga structure natin. Palakasin natin yung ating sandatahan, 'di ba? Kailangan 'yan, eh. Para problema natin ang yaman ng Pilipinas, i-drill natin yung mga likas na yaman diyan, 'di ba? Parang ang dali lang isipin pero kailangan lang mga kapatid talaga ng tulong-tulong. Inside. So, every time na makita namin sila sa loob ng shoal, we deploy our rubber boats to non-confrontationally drive them away. Rubber boat and non-confrontational South mode. China Sea Observer na Sea Light ang presensya ng maritime militia sa loob na ng ayungin na nakakaiba umano sapagkat karaniwan lamang nabubuntot sa perimeter ng lugar ang mga barko ng China. Ang Ayungin Shoal ay isang mababaw na bahagi ng katubigan sa West Philippine Sea kung saan maliit na sakyang pandagat lamang o sakyan ng mga mangingisda ang nakapaglalayag. Nakasadsad dito ang World War II ship na BRP Sierra Madre bilang tanda ng naval outpost ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Kita niyo yung naging sabi, di ba? Pag nababalitaan daw nila at pag namomonitor nilang may pumapasok na mga China maritime militia vessels, is nagde-deploy daw sila ng rubber boat. Tapos, rubber boat na ngayon dineploy nila, naka non-confrontational mode pa. Ay, nako. Ewan ko anong mangyayari sa atin mga kapatid. Pero ang mahalaga, naririnig naman natin na hindi tayo susuko kahit anong gawin ng China, hindi natin ipapamigay ang ating soberanya. Kahit inch nga lang ganun. Pero sana nga mga tol, may matinding gawin naman ang ating gobyerno mga tol para makita naman talaga natin na
Kasi nakikita natin may action pero hindi natin nakikita yung magiging yung resulta niyan, 'di ba? Yung tipong parang pinagpinta ka ng dingding, no? Pinagpinta ka ng dingding tapos ang ginamit mong paintbrush yung pam-painting lang ng drawing. 'Di ba? At least may nakikita kang action pero ang tanong kailan matatapos yung resulta niyan? Wala, ganun din 'yun sa atin mga tol eh. Ang gusto natin mabawi, mapaalis lahat ng mga Chinese dito na gustong sumakop ng ating soberanya mga tol. Pero ang dadalhin natin dito sa kabila ng kanilang puwersa, sa kabila ng swarming ng napakaraming barko, ihaharap natin rubber boat tapos non-confrontational mode. Ang galing! 'Di ba? Well, ikaw bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo diyan? Ano ang iyong opinyon? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.